Sa gitna ng patuloy na kaguluhan at tensyon sa gitnang silangan, partikular ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran, hindi na lamang ang mga bansang ito ang naging sentro ng mga pag-atake, kundi maging ang iba pang mga Arab country ay nadadamay na rin. Batid natin na matindi ang galit ng Iran sa Israel, pero marami ang napapaisip na bakit pati ang mga kapareho nilang Muslim o kapatid sa paniniwala sa rehiyon ay walang habas nilang pinapaulanan ng bomba. Parehong Muslim ang Iran at mga Arabong bansa na nakapaligid sa Middle East o Gulf region. Pero bakit tila ayaw ng Iran sa mga ito? Gayon din, bakit tila ayaw ng mga Arabo sa Iran? Yan ang ating alamin. Upang tunay na maunawaan ang pinagmula ng tensyon, babalikan natin ang isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng Islam. Nagsimula ito matapos ang pagkamatay ni Propeta Muhammad noong ika-7 siglo, kung saan naghahanap ngayon ang mga Muslim kung sino ang karapat-dapat na pumalit bilang lider. Dahil walang malinaw na iniwang tagapagmana, nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang mga tagasunod ni Propeta Muhammad. Ang ilan ay naniniwala na ang lider ay dapat piliin batay sa kakayahan at suporta ng komunidad, habang ang iba naman ay nanindigan na ang pamumuno ay dapat manatili sa loob ng pamilya ng propeta. Dito nabuo ang mga Sunni at Shia Muslims. Ang salitang Sunni, mga kapatid, ay nagmula sa salitang Arabic na Ahl as-Sunnah, na ang ibig sabihin ay mga tao ng tradisyon. Sila ang pinakamalaking pangkat sa relihiyong Islam na bumubuo sa halos 85 to 90% ng mga Muslim sa buong mundo. Naniniwala ang mga Sunni na ang buhay at mga turo ni Propeta Muhammad o yung tinatawag na Sunnah ang dapat na maging pangunahing gabay ng bawat Muslim kasama ang Quran. Noong pumanaw ang propeta, naniniwala ang mga Sunni na ang dapat pumalit bilang pinuno ay ang pinakamalapit na kasama ng propeta tulad ni Abu Bakar kahit hindi sila kamag-anak sa dugo. Ito ang pangunahing pinagkaiba nila sa mga Shia na naniniwalang dapat ay kadugo o kamag-anak ng propeta ang pinuno. Samantalang ang salitang Shia o Shiite ay nagmula sa Arabic phrase na Shi'atu Ali, na ang ibig sabihin ay mga tagasunod ni Ali. Sila ang ikalawang pinakamalaking pangkat sa Islam, mga 10 to 15% ng mga Muslim sa mundo. Naniniwala naman ang mga Shia na ang pamumuno sa Islam ay dapat manatili sa pamilya o kadugo ni Propeta Muhammad. Para sa kanila, si Ali ibn Abi Talib, ang pinsan at manugang ng propeta, ang dapat na pumalit at hindi si Abu Bakar na kinilala ng mga Sunni. Sa paniniwalang Shia, ang mga pinuno o imam ay hindi lamang mga lider ng pamahalaan. Sila ay mga banal na gabay mula sa Diyos at hindi nagkakamali sa pagpapaliwanag ng relihiyon. Dahil dito, ang dalawang magkaibang pananaw na ito ay naging ugat ng matinding ideolohikal na banggaan na kalaunan ay nakaapekto sa politika, kultura at relasyon ng mga bansa sa loob ng mundo ng Islam. Ngayon, sa paglipas ng mga siglo, ang pagkakaibang ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bawat grupo mula sa kanilang kultura, ritual at paniniwala. Nagkaroon sila ng magkakaibang tradisyon gaya ng paraan ng pagdarasal, paggunita sa mahahalagang pangyayari at pag-unawa sa mga banal na aral. Para sa ilang Sunni, ang ilang ritual ng Shia, lalo na ang mga emosyonal na pag-alala sa mga trahedya, ay tila labis o hindi naaayon sa kanilang pananaw. Samantala, para sa mga Shia, ang mga ito ay mahalagang paraan ng pagpapakita ng debosyon at paggalang sa kanilang kasaysayan. Sa mas matinding sitwasyon, may mga extremist na grupo na hindi lang tumututol sa mga ito, kundi kine-question pa ang pagiging Muslim ng Shia. Dahil dito, nagkaroon ng diskriminasyon, karahasan at malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Bukod sa relihiyon, may isa pang mahalagang dahilan ng alitan, ang kanilang pagkakaiba sa lahi at kultura. Ang Iran ay hindi Arab kundi Persian. Mayroon silang sariling sinaunang sibilisasyon, wika at pagkakakilanlan. Ang kanilang wika na Farsi ay iba sa Arabic at ang kanilang kasaysayan ay puno ng malalakas na imperyo at ambag sa sining at agham. Dahil dito, kahit pareho silang bahagi ng mundo ng Islam, nananatiling malinaw ang pagkakaiba ng pagiging Arab at Persian. Noong ika-7 siglo, nasakop ng mga Arab ang Persya at naipakilala ang Islam sa rehiyon. Unti-unting tinanggap ng mga Persian ang bagong relihiyon bilang kanilang pangunahing pananampalataya. Ngunit kahit nagbago ang kanilang relihiyon, hindi nila iniwan ang kanilang sariling kultura. Patuloy nilang ginamit ang kanilang wika sa araw-araw at pinanatili ang mga tradisyong nagmula pa sa sinaunang panahon bago dumating ang Islam. Sa halip na tuluyang matulad sa kulturang Arabo, nakaimpluwensya pa ang Persya sa mas malawak na mundo ng Islam, lalo na sa agham, filosofiya at sining. Dahil dito, mas tumibay ang kanilang pakiramdam na sila ay may sariling pagkakakilanlan at naiiba sa Arabong mundo. Sa paglipas ng panahon, ginamit ng Iran ang Shia Islam hindi lang bilang relihiyon, kundi bilang bahagi ng kanilang pambansang pagkakakilanlan. Isang mahalagang yugto nito ay ang naganap noong ika-16 na siglo nang itatag ng Safavid Empire ang kanilang pamumuno sa Iran. Sa ilalim ni Shah Ismail I, ginawang opisyal na relihiyon ng bansa ang Shia Islam.
Bago nito, karamihan sa mga Iranian ay Sunni. Ngunit sa pamamagitan ng malawakang kampanya, kabilang ang pagpapalakas ng impluensya ng mga Shia na scholar at minsan ay sapilitang pagpapapalit ng pananampalataya, unti-unting naging dominante ang Shia sa buong bansa. Dahil dito, hindi lang nagbago ang relihiyosong anyo ng Iran, kundi nabuo rin ng isang matibay na pagkakakilanlan na naiiba sa mga kalapit na bansang Sunni tulad ng Ottoman Empire. Hanggang ngayon, ang pagbabagong ito ay patuloy na nakaapekto sa relasyon, alyansa at tensyon sa pagitan ng Iran at ng maraming Arabong bansa. Sa modernong panahon, ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng maraming Arabong bansa ay naging malinaw na labanan para sa kapangyarihan at impluensya sa gitnang silangan. Ang Iran at ilang pangunahing bansang Arabo, lalo na ang Saudi Arabia, ay nagsisilbing magkatunggaling puwersa na parehong gustong manguna at humubog sa direksyon ng rehiyon. Makikita ang kanilang kompetisyon sa iba't ibang aspeto. Sa politika, kung saan bumubuo sila ng kani-kanilang alyansa. Sa ekonomiya, lalo na sa kontrol ng langis at kalakalan. At sa militar, kung saan patuloy nilang pinapalakas ang kanilang kakayahan. Dahil dito, madalas itong ihambing ng mga eksperto sa isang Cold War sa gitnang silangan, isang uri ng labanan na hindi direktang nagkakaharap kundi gumagamit ng impluensya, estratehiya at suporta sa iba't ibang grupo upang makalamang sa isa't isa. Noong 1979, naganap ang isang napakahalagang pangyayari sa Iran, ang Islamic Revolution. Binago nito hindi lang ang sistema ng bansa kundi pati ang balanse ng kapangyarihan sa buong gitnang silangan. Mula sa pagiging isang monarkiya sa ilalim ng Shah, naging isang Islamic Republic ang Iran na pinamumunuan ng mga relihiyosong lider, lalo na sa ilalim ni Ayatollah Khomeini. Ang bagong sistemang ito ay hindi lang nakatuon sa pamamahala ng bansa, kundi pati sa pagpapalaganap ng kanilang ideolohiya na nakabatay sa Shia Islam. Para sa bagong pamahalaan, hindi lang ito simpleng pagbabago sa loob ng Iran, layunin din nilang ibahagi at palaganapin ang kanilang revolusyonaryong pananaw sa ibang bansa, lalo na sa mga lugar na may populasyong Muslim. Ang ideya ng exporting the revolution ay naging bahagi ng patakaran ng Iran sa pagkikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ibig sabihin, sinusuportahan nila ang mga grupo at kilusan na maaring magtatag ng katulad na sistema sa labas ng Iran. Dahil dito, labis na nabahala ang maraming Arabong lider, lalo na ang mga monarkiya sa Gulf region. Nakita nilang Iran bilang isang banta, isang bansang maaring mag-udyok ng rebelyon o pagbabago sa loob ng kanilang sariling bansa. Mas tumindi pa ang takot na ito dahil ang mensahe ng revolusyon ay nakatuon sa pagbagsak ng kasalukuyang sistema at pagtatag ng bagong kaayusang Islamiko. Binago ng Revolution 1979 ng Iran at ito rin ang naging simula ng mas matinding tensyon at kawalan ng tiwala sa pagitan nito at ng maraming Arabong bansa. Bukod pa riyan, nakikita rin ng maraming bansang Arabo ang Iran bilang potensyal na banta sa kanilang pambansang seguridad at katatagan dahil nakikita nila itong aktibong nagpapalawak ng impluensya sa buong rehiyon tulad ng pakikipag-alyansa sa mga grupong may ideolohiyang kapareho nito. Pinangangambahan din ng mga lider ng mga bansang Arab na mayroong populasyong Shia Muslim na maaaring maimpluensyahan o mahikayat ang mga grupong ito na sumuporta sa interes ng Iran. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng Iran ng presensya at impluensya sa loob mismo ng ibang bansa na para sa maraming Arabong pamahalaan ay isang malinaw na anyo ng pakikialam. Bukod dito, nangamba rin ang mga Arab country na ang ganitong estratehiya ay maaring magdulot ng destabilization, lalo na ang mga grupong sinusuportahan ng Iran na nasa pamumuno ng Sunni ay magkaroon ng sapat na lakas upang hamunin ang umiiral na gobyerno. Kaya naman para sa kanila, ang Iran ay hindi lamang karibal. Ito ay isang aktibong puwersa na maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa loob mismo ng kanilang mga bansa. Ang impluensya ng Iran ay makikita sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan at ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagiging sensitibo ang pananaw ng maraming Arabong bansa dito. Halimbawa sa Lebanon, matagal nang sinusuportahan ng Iran ang grupong Hezbollah, isa itong makapangyarihang organisasyon na may sariling puwersang militar at malaking impluensya sa politika ng bansa. Sa Yemen, inuugnay ang Iran sa pagsuporta sa mga rebelding Houthi na naging sentro ng isang matinding digmaan na nakaapekto hindi lamang sa bansa kundi pati sa buong rehiyon. Samantala sa Syria, naging matatag ang suporta ng Iran sa pamahalaan ni Bashar al-Assad lalo na noong kasagsagan ng civil war kung saan tumulong ito sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng gobyerno. Dahil dito, lalong naging malinaw ang paglitaw ng konsepto ng tinatawag na proxy wars. Ito yung mga digmaan kung saan ang malalaking bansa ay hindi direktang naglalaban sa isa't isa. Sa halip, gumagamit sila ng mga lokal na grupo o ibang bansa bilang kanilang kinatawan upang ipaglaban ang kanilang interes. Sa ganitong uri ng labanan, nagbibigay ang mga makapangyarihang estado ng pondo, armas, pagsasanay at suporta sa mga grupong kakampi nila habang iniiwasan ang direktang konfrontasyon na maaring magdulot ng mas malawak na digmaan. Sa konteksto ng gitnang silangan, ang Iran at ilang Arab states, lalo na ang Saudi Arabia ay matagal nang naglalaban sa ganitong paraan, sumusuporta sa magkasalungat na panig sa mga conflict sa Syria, Yemen, Iraq at Lebanon.
Sa kabilang banda, ipinapakita ng Iran ang sarili bilang isang tagapagtanggol ng mga inaapi at bilang pangunahing puwersa laban sa impluensyang kanluranin, partikular ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa kanilang mga pahayag, inilalarawan nila ang kanilang mga aksyon bilang bahagi ng mas malawak na laban para sa katarungan, kalayaan at proteksyon ng mga Muslim laban sa panlabas na panghihimasok. Ang ganitong imahe ay nagbigay sa Iran ng moral na posisyon sa mata ng ilan, lalo na sa mga grupong tutol sa Western influence at sa mga bansang may kasaysayan ng kolonyalismo at intervention. Ngunit bagamat sinasabi ng Iran na suportado nito ang iba't ibang kilusan sa ngalan ng resistance, kadalasan ay nakikita na ang kanilang suporta ay nakatuon sa mga grupong may kaugnayan o malapit sa Shia ideology tulad ng Hezbollah sa Lebanon at iba pang milisya sa rehiyon. Dahil dito, nagkakaroon ng pagdududa ang maraming Sunni Arab states sa tunay na layunin ng Iran. Para sa kanila, ang pagtatanggol na ipinapakita ng Iran ay maaaring hindi lamang para sa pagkakaisa ng mga Muslim kundi isang paraan upang palakasin ang sariling impluensya at kontrol sa rehiyon. Ang pagiging pabor na ito ng Iran sa mga grupong Shia ay nagiging sanhi ng galit, mistrust at mas lalong paglalim ng hidwaan sa pagitan ng Iran at ng mga bansang Arab na nakikita ang mga aksyon nito bilang hindi balanseng pakikialam sa halip na tunay na pagkakaisa. Malaki rin ang papel ng media at propaganda sa pagpapalalim ng hidwaan sa pagitan ng Iran at ng mga Arabong bansa. Sa maraming Arabong bansa, lalo na sa mga may tensyon sa Iran, ang mga state-controlled o state-influenced media ay kadalasang naglalarawan sa Iran bilang isang aggressor o destabilizing force. Sa kabilang panig, hindi rin nagpapahuli ang Iran sa paggamit ng media bilang sandata. Sa pamamagitan ng mga international channels, social media at iba't ibang wika, sinusubukan itong impluensyahan ang opinyon ng publiko sa rehiyon. May mga ulat na nagpapakita na ang Iran ay gumagamit ng coordinated online campaigns upang magpalaganap ng mga naratibong pabor sa kanilang interes at critical sa ilang Arabong pamahalaan lalo na ang Saudi Arabia. Kasabay nito, sa loob ng Iran, ang mga Arabong monarkiya ay madalas ilarawan bilang sunod-sunuran o papit ng kanluran, partikular ng Estados Unidos. Isa itong naratibong naglalayong ipakita ang Iran bilang mas independent at makabayan kumpara sa kanilang mga karibal. Dahil sa palitan ng ganitong uri ng propaganda, lalong tumitindi ang pagkakaroon ng kawalang tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang hidwaang ito ay hindi kumakatawan sa damdamin ng lahat ng tao sa rehiyon. Sa kabila ng matinding tensyon sa antas ng politika at estado, maraming mga ordinaryong Arab at Iranian ang walang personal na galit sa isa't isa. Sa katunayan, kung titignan ang kasaysayan at maging ang kasalukuyan, may mga pagkakataon ng pagkikipag-ugnayan, kalakalan, turismo at maging pagkakaibigang personal sa pagitan ng mga Iranian at ng mga Arabong bansa. Ang mas malalim na problema ay kadalasang nagmumula sa politika, kung saan ang mga lider at estado ay gumagamit ng ideolohiya, relihiyon at pambansang interes upang palakasin ang kanilang posisyon at impluensya. Ang propaganda, geopolitical rivalry at mga interes ang nagiging dahilan kung bakit lumalabas na parang mayroong malawakang alitan. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw na ang tunay na tensyon ay produkto ng sistema ng kapangyarihan at hindi simpleng pagkamuhi ng isang lahi sa isa pa. Kasabay nito, ang usapin ng teritoryo at impluensya sa mga kalapit na bansa ay nagiging bahagi rin ng mas malaking laban sa kapangyarihan. Sinusubukan ng bawat panig na palakihin o protektahan ang kanilang kontrol sa rehiyon. Dahil dito, ang hidwaan ay hindi na lang simpleng tungkol sa relihiyon, mas nagiging komplikado na ito. Nahalo na ang nasyonalismo at sariling interes ng bawat bansa at minsan ginagamit na lamang ang relihiyon bilang bahagi ng mas malawak na laban sa kapangyarihan. Sa ganitong sitwasyon, umiikot ang tensyon sa kontrol, seguridad at impluensya, mga bagay na mas mahirap ayusin kaysa sa simpleng pagkakaiba ng paniniwala. Ngayon ang tanong na bakit ayaw ng mga Arabo sa Iran ay hindi kayang sagutin ng simpleng paliwanag. Ito ay dahil ang relasyon ng dalawang panig ay nabuo mula sa maraming salik na magkakaugnay at patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, ipinapakita ng kasaysayan na hindi puro hidwaan ang kanilang ugnayan. May mga panahon din ng kooperasyon at pagkakaunawaan. Ngunit mayroon ding kompetisyon at alitan. Ang kasalukuyang tensyon ay bunga ng pinagsamang epekto ng kanilang pagkakaiba sa relihiyon, kultura at identity bilang Arab at Persian, pati na rin ang modernong labanan para sa kapangyarihan at impluensya sa rehiyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?